Actually, na-record ko na to. Tangina, ulitin ko na naman hindi kasi na-record ng maayos. So, itong video na to ay para sa mga na-scam ni Sir David. So, masyado siyang maraming nagoyo. At meron kasi siya rito sa akin config. Config kasi ako sa kanya. Short story lang. So, ang problema ko kasi talaga ay CGNAT. So, alam niyo naman yon, hindi nakakapag-speed test, bitaw-bitaw, hindi nakakapasok sa GCash. So, ganun si, yun, yung problema natin sa internet. Usually sa mga residential plans. So, nagpakonfig ako sa kanya, mabilisan lang, at maganda naman yung feedback ko dun sa config niya. So, kasi maganda talaga. Kaya nga ako napa-believe sa kanya. Tapos sabi niya, is gagawin niya rin static yung dalawa kong internet. So, ako, sobrang desperado ko. Ayun, nagbayad ako ng 4,000 pesos. Goodbye! So, eto. So, maganda kasi yung review ng config niya. So, ulitin ko lang kung paano ko in-upload to. Ulitin ko. So, from the scratch, so, natural, upload nyo lang muna yung ano niya. So, kung istresado kayo, bigay ko sa inyo tong not permitted, di ba? Hindi ako makapag-upload. So, kailangan kong i-reset yung router na to. Ay, itong ano na to. Di ba? Kasi nga dahil dito yan, oh. Woo! Nako, sir, bakit pinigyan mo ko nito? Hindi ko naman full admin access yan. Yan. Dahil dyan. So, reset natin. Wait lang. Okay, reset natin ito. So, file and reset configuration. Reset configuration. Yes, sir. Ayaw niya rin pa-reset. Ang ina-hard reset. O, di ba? Kahit reset, hard reset, ayaw. Hard reset natin. Ayaw mo, popost ko muna to. Wait lang. Di ba? So, marunong naman kayo mag-hard reset ng di ba? Ng Microsoft. Ganun katindi yung kanyang restriction. Pero syempre, nagagawa natin ng paraan yan. Patayin ko muna. Recording. So, press and hold reset. Tapos power up. Alright. Blinking. 1, 2, 3, go! Alright. Yun. So, reset na. Nireset ko na. Okay, tumunog na siya. So, yun na nga. Di ba? Nakakalungkot lang. Dami tayong nabiktima niya. Pero, alam ko naman kung bakit kayo nagpa-config sa kanya. So, katulad namin, gusto lang natin maayos internet natin. So, ano nga bang solution? Ayun. So, pero ito kasing config na to, as in maganda talaga to. So, ewan ko sa inyo, kasi sa akin almost 2 weeks ko na. Kasi May 12 ako nagpa-config sa kanya, tapos ayun, hanggang ngayon, gamit ko siya. At wala akong complain. Wala na yung complain ko. Zero complain. So, complain ko na lang is maputulan ng kable, sira ng router. Kasi traditional setup ako. So, yan, nireset ko siya, hard reset. Kasi hindi ko nga ma-upload dun kasi nga not permitted, di ba? Tanggalin natin yung password. Okay? Mali. Yan. Okay. So, yun. Next mo na yan. File, upload agad tayo. Usually. Saan ba yung config niya? Yung config. And restore. Yan. Yes, sir. Hi. Ito, dati kasi, ang problema ko sa internet ko is hindi, nakadual ISP ako eh. So, hindi kasi siya humuhugot dun sa pangalawa. So, inayos talaga ni Sir David yung ko. Actual, live. Ang galing niya talaga. Sobrang galing niya. Tapos, gulat ako, bumuga. So, kaya talaga ako napao talaga ako dun sa offer niya na So, doon na pala nagsisimula yung scam niya. So, syempre, papakita ang gilas ka. Bibilib ka. Syempre, bilib ka eh. In-actual ka configuration ba naman ba eh? Ano ba naman tayo? Mga small time lang naman tayo pagdating sa configuration sa Microtech eh. Kahit yung utak natin na iba, syempre, marami rin namang ginagawa. At wala nang space para sa mga ganyang klase na knowledge. Pinapaubayan na natin yun sa mga experts. So, short in short, napabilib niya tayo. At ang sunod niya is offer na. Kung ano in-offer niya, minsan mag-offer siya ng piso wifi, mag-offer siya ng parang PC Microtech. So,
sunod niyang offer is yung RB niya, RB na ay nako, nakailang take na ako nito ng ano. Ulitin ko ulit. Okay. So, ito na. So, nag-upload. Ito na yung scratch. Yan na yung scratch. So, ulitin ko ulit. Pangatlong beses ko ito. Pumapalya tong recording ko eh. Upo ba dyan sa app na yan? Yun. At upload tayo dito. File upload. Tapos, upload din sa the beat. Upload natin. Pamigay natin ito. And restore. Restore. Yes, sir. Yan. 5 minutes lang ata tong recording na to. Pangatlong take na ako. So, yun na nga. Balik tayo sa kwento. Napa-oo tayo dahil nga sa sobrang galing niya. Di ba? Napakitaan tayo ng gilas. So, yun. Gusto ko lang tong ibigay, itong config na to. Kasi nga, maganda kasi siya. So, baka kasi makatulong sa inyo at paano makabawi sa inyo. Kasi sa akin, almost 5,500 yung dala niya sa akin pera. Pera pa yun sa tropa ko. So, yung knowledge naman to, itong idea na to, itong config na to, baka naman may matulungan tayo. Di sa inyo na to. Wala naman tong bayad, libre lang to. May review kasi ako dito eh. Maganda kasi review. So, baka kasi makatulong din sa inyo. 2 weeks ko na siyang gamit. Sobrang ganda na. Talaga. At, ayun. Sana hindi na makatang aking video. Kailang take na ako nito. So, from doon, reset ko siya. Kasi nga, yung existing configuration ko dito sa isang router is hindi ko maka-upload. So, sa inyo kasi wala naman. So, gumamit kayo ng hex na spare yung hindi nyo ginagamit. Basta hindi nyo ginagamit, okay lang. Yan. So, mapapansin nyo, ito na yun. Ito na siya. Yung password, ibibigay ko na lang sa inyo. Chat ko na lang ako. Connect. Yan. So, yan na yung config. Sana hindi na nakat. Okay. So, balik tayo rito ulit. Ano ba yung mga tatanggalin natin dito? Kasi config ko to eh. I mean, microtik ko to eh. So, ang mga tatanggalin mo dyan ay ito. Itong fill. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo rin yan. Tanggalin mo rin yan. At ito lahat, tanggalin mo to. Tira ka lang ng isa. Yan. Tanggalin mo rin to. Test lang, test. Yan. Okay. Tapos comment, tanggalin mo na. Apply. Mabilisan lang. Okay. Yung profile, tanggalin mo na rin yan. Hindi mo kailangan yung expired na yan. Walang kwenta yan. Yan, dito. To. Tapos punta ka dito sa firewall. At punta mo yung reminder. Tanggalin mo na rin yan. Tapos sa may NAT, tanggalin mo na rin to. Tanggalin mo na rin yan. Yung mangle, ewan ko, nagagamit yan pero wala akong makitang data dyan. Huwag mo na lang tanggalin. So, yan. Yung 7 layer niya. So, meron na tong anti-detect na rin daw siyang nilagay. Hindi ko lang totoo. Pero, maganda siya. Identity, palitan niya. So, iparing niyo kasi ito. So, pangalawa niya tong router. Apply, okay. Tapos yung, ano pa ba? Identity, okay na. So, yun lang. Doon sa may sunod kong video nito is, dun mo, na-test ko na kasi ito. So, ulitin ko, 192.168.1.1, 187, basta to, 121, basta to. Ewan kung na-mention ko na kanina, na yun nga, so, palitan mo yung main router IP address mo. So, basic na lang naman yung kaya-kaya nyo. So, yun. All in all, yan. Tapos, scheduler, meron pala dito. Scheduler, setting pala. Scheduler yun. Tanggalin mo na lang tong, kung ayaw mo tong auto-reboot, tanggalin mo na lang yan. Ito, tanggalin mo na rin to kasi dati ako nag-voucher. Tinanggal ko na. What the? Balik. Ayan. So, remove. Alright. So, yun. Ano pa ba? Okay na. Yun lang naman. Para sa mga hex user dyan. So, di ko lang ako ng mga pinagsasabi ko rito kasi nga nakailang take na ako nito. Basta ito yung, yan, tanggalin mo na lang tong isa. Bahala ka na rito. Yan, tanggalin mo na lang yan. Basta may total ka dyan. Okay na yan.
Bahala ka na dyan. Maglalagay ka pa ng LAN, so bahala ka na dyan. Andyan lang naman yung LAN. Yung IP address niya. Nandito yung IP address. So, balik tayo sa recording. Hehe. Okay. So, ito na yung config niya. Nilagyan natin ng internet. Hindi kasi pwedeng magsabay kanina yung router ko eh. Yung dalawang MikroTik ko same IP address kasi. Alam naman ng mga gagaling yun. So, yun. Double check lang natin. So, yan. Ito si PLDT ko. 192.168.1.1. So, hindi ko kasi wala akong idea. Nakalimutan ko na kung paano palitan to ng yung gateway. Yan yung IP address dito ni So, kung may idea kayo, bahala na kayo dyan. Yan. Dito. Kailangan kasi magtatali yan. So, wala na ako alam dyan. Actually, meron naman kaso ayoko na siyang aralin. So, pinapalitan ko na lang yung IP address ng main router ko. Pagdating kay Converge kasi nga, iba nga. So, ipapalit nyo sa niya is 192.168 192.168.1.1 pag PLDT. So, kapag Converge, so ito yung gagamitin mo. 187.20.121.1. Okay? So, alam niyo na yan. Okay? So, yun. Next. So, gano'n ba kaganda yung config niya? Kasi maganda talaga yung config niya. So, ping muna tayo. Okay. Wait. So, yun. 11 ms. Pero, ewan ko ba yan? Nakapawan niya yung ping yan eh. Yung pag nagsi-CMD siya. Ang galing na eh. Hindi ko alam kung paano niya krinak yun. Tingnan niya. One ping lang niya. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun. Astig nga yun eh. Galing si Pardo. That one. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun. Basta napabilib ako doon. Siya one lang. Pero dito yung actual hindi naman talaga one. Lang. So, yun. Mga boys. So, mga na-scam niya. Ito. Meron tayo ditong backup files. Maganda to. Lalo kung kayo, hindi kayo naka static or naka SME. Yung mga residential plan lang dyan, naka-residential. Try nyo to. Mawawala yung problema niya pagdating sa CG na. Maganda siya, nakakapag-speed test ka kahit kahit may nakasaksak na MikroTik. Diba gano'n naman tayo? Ay gano'n naman lagi yung problema natin, usually. Tapos, bugang-buga niya pa yung internet. Actually hindi kasi ako hindi ako nakagiga na LAN cable. Pero, stig yan. Hindi ko lang magamit yung dual kasi mawawala na internet yung network ko ngayon. So, yun lang. Ito yung files, PM nyo na lang ako. Bigay ko na lang sa inyo to. Sakaling makatulong ako sa mga nag-goyo ni Sir. Shoutout sa iyo, Sir David. At ako yung... Okay, magaling ka talaga, Sir. Sayang lang. Ito yung config niya. So, baka interesado pa rin kayo sa config niya. Gusto nyo try? From the scratch to, From the scratch tong to. Tsaka gamit ko is Hex. So, hindi kasi kami ganun kagagaling. Katulad ng mga ibang mga programmer dyan. Ayan, tamang lang kami. Basic. Pero maganda to, actually. Sobrang ganda ng review ko dito. Dalawa kami ng tropa ko na ito gumagamit. So, okay din sa kanya. Naka-OLT na nga yun. So, ako hindi pa. Sige mga sir, baka makatulong tayo.